Okay, ito po ay isang update dun sa pagkahuli kay Hev Abi. Panoorin lang natin ng konti. Mabuting, meron tayong Yan. search warrant na inig ko ng Okay, so tama naman tayo dun sa sinabi natin na ayun na sila. Palagay ko kasi sa nakita ko kasi, nung tinignan ko kung ano yung nahuli sa kanya, nakita ko yung vape pen na MJ yung laman. Tapos buwang mga MJ yan, tapos may bong pa sila. So, ang marijuana kasi, mga lods, ako naman hindi ko naman sinasabing nakagamit na ako niyan. Pero, meron akong mga kaibigan na nung college ako, nagamit sila niyan. Napaka-distinct kasi ng amoy niyan, kumpara mo sa Yossi. Parang mas stronger yung odor niya. And iba rin yung high, may high kasi yan downer kasi yan, sobra yung ano na yan Siguro, kaya nagkaroon ng search warrant ito. Kasi ang dami nito malamang naamoy ito ng mga kapitbahay niya. Now, ano ba yung intindi ko sa legal side nito? Sa legal side na to kasi, since this is about dangerous drugs, it's mas mataas na kaso to. So, karaniwan, walang bail recommendation dyan. Kasi ang bail naman, pwede naman yan, para sa lahat naman yan Parang, ang intindi ko, bail is a matter of rights. However, depende sa case mo, pwedeng i-deny yan, ganon, 'di ba? So nasa judge yan kung ano yung magiging magiging hatol kay Hev Abi. Now, ayoko nang i-dwell dito yung legal side nito kasi of course gugulong at gugulang yung kaso na yan. My point here is that I am really disappointed kasi akala ko mga beng-beng lang Parang kasi usually kasi yung mga gang members talaga, nagtatago sila ng mga ng mga kargada nila just in case may kunyari, I don't know kung TST si Hev Abi or ano ba tong mga yun? Temple Street at saka yung mga gangs na yun tsaka TBS. Hindi ko alam kung member siya noon, pero maiintindihan ko pa yun lalo na kung napapatrouble siya lagi. But ang hindi ko lang gusto rito kasi may drug aspect kasi to. Although I would understand na na very common sa rap game yung nagwi-weed, 'di ba? Parang lahat naman yata I mean most of the rappers that I have an idea of nagwi-weed sila at one point in their life. Now, totoo lang, ang opinion ko sa weed kasi, I think it's not really a bad drug kumpila mo sa shabu. Pero that's my opinion, okay? Ko-qualify ko na my opinion. Baka kasi i-twist ng mga tanga-tangang tao dito na si Nico nagpo-promote ng ganito. Hindi. Sinasabi ko lang na iba kasi yung amats ng weed sa shabs. Yung shabs kasi tamang demonyo. Ito kasi chill ka talaga dito. Food trip ang trip mo kapag ikaw ay nagwi-weed. Pero kapag ikaw ay nagsha-shabs, tamang demonyo yon. So, of course, this is coming all from research. And yung sa weed side naman, nung college kasi ko, I have friends, shout out sa inyo, kilala nyo ko yung sarili nyo, na minsan talaga, papasok sila ng mga minor subjects namin nang nakatake sila. Kasi makikita mo sa mata pulang-pula di ba? Kasi yung usok niyan, something to do with the smoke And something to do with the chemical. Kasi yung chemical ng weed kasi, it's called THC, tetrahydrocannabinol. Tama ba ako kung i-correct nyo na lang ako? Yung THC na yan, this is what it makes you high, di ba? So, and sabi nila, hindi daw masama ang weed, pero that's debatable kasi nga, wala kasing overdose sa weed. This is according to the latest science of weed. But the thing is, hindi, pero may bad side din yan. Ang bad side niyan is that it could be a gateway drugs to other drugs na mas malakas. Kasi nga, and of course, it slows down your mental process. Some studies say that yung paggamit ng weed can lead to schizophrenia pagka nag-aano ka na habang tumatanda ka na, di ba? Pero these are all studies and ang pino-point out ko rito, even though ang opinion ko sa weed, it should be legalized, that is my opinion on the matter. O hindi importante yon. Ang importante yon ay sumunod tayo sa batas. Kasi I believe, ganun din yung opinion nila. Ang problema sa kanila, tinake nila yung opinion nila as fact. So gumamit sila. Now, ang basa ko rito basa ko lang naman to
Kasi may distinct smell yan. Sigurado mo, naamoy yan ng kapitbahay nila. Tapos alam na dun, nakita mo naman yung itsura ng bahay nila, napaka G na G, di ba? Kitang-kita. So, meron sigurong nakakitaan siguro ng reasonable justification na kung bakit sila na binigyan ng search warrant. Ayan nga, nakakuha sila ng mga vape pen na THC yung laman, tapos pukin ng ina, may bong pa. May bong pa talaga! Putrabis na yan! Doon talaga ako nagulumihanan eh. Pero ang akin lang kasi, sana, meron sana yan kasi yung hirap kapag nakatira ka sa mga tao na pare-pare, na wala, na mga yes man mo. Walang nagche-check sa impulses mo, diba? Dapat hindi ganoon eh. Dapat puta. Hay nako. Sabi nito, alam mo ba sir, wag aamin hanggat hindi pa confirm. So, ang next step niyan, yan, in-inquest siya. Tama ba ako? Sana ma-cover to ni Fiscal EJ. Tapos, ikinulong siya sa CIDG. Yung bail niya, siguro magkakaroon ng bail hearing yan. Titignan nila kung malakas yung ebidensya versus kay Hev Abi. Kung malakas, di yun. In fairness naman sa kanya, hindi naman nahuli sa kanya yung weed. Nahuli sa bahay niya. So, ang advice ko kay Hev Abi, kumuha ka ng abogado at huwag kang magsalita. Kasi dito kasi, parang inamin niya na sa kanya yung Edwin, pasa ka sir. Patik lang muna. Kagawad. Sige po, Tsaka yung sitting mo, sir. Ay, bag mo, sir. Siras na. Ano na to? Palagyan na tayo. Teka, panoorin na lang natin. Sige. Edwin, pasa ka sir. Grabe, sinira niya yung buhay niya, no? Kagawad. Sige po, Tsaka yung sitting mo, sir. Ay, bag mo, sir. Yun. Narinig niya yun, firearms ko po. So, sana may lisensya ka dyan. Kapag wala, di yari ka. Pero balik tayo dun sa punto ko. Kasi yung legal matter nito, wala na, nasa korte na yung desisyon kung ano yung gagawin sa buhay niya. Literally, linagay niya na yung sarili niya sa... Sayang kasi ang bata niya, ang galing niya, talented siya, di ba? Hindi pa ba kayo natuto dun sa nangyari sa ibang mga... Hindi, in fairness naman sa kanya, ang nahuli sa kanya is mga vape pen, di ba? So, it's most likely, ang nahuli is yung mga marijuana pen yan. Ano yan kasi may mga nagbebenta naman talaga niyan kung saan-saan eh. Although, di ako nabili niyan kasi, sabi ko nga sa inyo, mali ang ganyan. Ang kukulit nyo eh. Tapos meron pa akong white sachet na nakita. So, is this what I think it is? Is it the Darna? or cocaine siya, hindi ko lang sure eh. Pero medyo malabo yung picture eh. Pero ang point dito, sana next time, pag-ingatan natin yung buhay natin, di ba? Inalok kita ng warrant sa good ko, Murato most wanted. Hindi pa naman. Huli na siya so hindi na siya wanted, di ba? Anyway, yun nga, sana miski may iba-iba tayong opinion sa weed or for that matter any kind of drugs na tingin mo is ikakakul mo. Kung wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Kung meron akong natutunan kay Duterte, yun. Anyway, next na tayo, mga lods.